Magandang gabi mga kababayan, kaibigan at mga kapatid. Isa na naman pong napakahalagang isyu ang ating pag-uusapan na may kaugnayan pa rin dito sa ating tinatalakay tungkol sa inilulunsad na digmaan ng pamahalaan laban sa mga komunista. Kaugnay po dito, nanawagan tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan ating ipinapanawagan kay Speaker Velasco na anggalin itong mga kinatawan ng Makabayan Black. Ngunit alam po natin na hanggang ngayon ay wala siyang aksyon. Natunghayan natin ang manifesto na binasa ng Minority Floor Leader of the House, kung saan ipinagtatanggol niya ang mga Makabayan Black sapagkat ito ay kasama sa minority ng mababang kapulungan. At ayon sa kanilang manifesto, humihingi sila ng public apology mula sa ILCAC sapagkat di umano ay nired tag itong mga Makabayan Black. Ang hamon pa nila ay dalhin ang usaping ito sa korte. Huwag sa publicity. Huwag sa, ang sabi nga, huwag sa korte ng publicity. Yan po ang hamon ng Minority Floor Leader of the House of Representatives. Ang tanong po, ano ang paninindigan ng sambayanan sa isyong ito? Well, of course, ang atin pong sinasabi dito ay dapat tanggalin ang mga kinatawang ito ng Makabayan Black. Bakit? Sapagkat po, alam naman natin na maraming mga ex-rebel ang nag-testify sa Senado na itong mga kongresista na ito ay mga kadre na naging kasama nila sa bundok at pinatakbo ng CPP, NPA, NDF bilang party list nominees. Nang sa gayon, mapenetrate nila ang Kongreso sapagkat isa ito sa kanilang programa para mapabagsak ang pamahalaan, ang pasukin sa legal na pamamaraan ang gobyerno. Nang sa gayon, ma-infiltrate nila ito. At hindi lang ito basta mga testimonya, sapagkat itong mga salaysay na ito ay sinumpaan ito sa Senado. Sa makatwid, valid because under oath. Ibig sabihin, may bearing po ito. Hindi ito basta chismis lamang. At ayon sa kanila, base ito sa kanilang personal knowledge. Hindi hearsay. Sapagkat sila mismo nakita nila, personal na nalaman nila kasi pinag-uusapan sa kanilang grupo kung sino ang inonominate. Ngayon, tungkol dito sa hamon ng Minority Floor Leader na dalhin sa korte ang usapin. Huwag pag-usapan sa media. Ang sagot po natin dito ay katulad na nabanggit natin sa nauna nating pagtalakay sa isyu.
Hindi, kung ito po ay dadalhin natin sa korte, it would be more of advantage the CPP-NPA rather than to the government. Bakit po? Sapagkat hindi na ito matatalakay ng malaya sa publiko na kung saan ang layunin natin ay maibunyag sa publiko ang katotohanan ito. Nang sa ganon mailayo natin ang ating mga kabataan, ang ating mga kababayan na sumapi sa nabanggit na samahan. Pangalawa, upang maibunyag ang kasamaan na ginagawa ng mga ganitong organisasyon. So, ang sinasabi natin, mas mahalaga para sa atin in terms of propaganda na ito ay pag-usapan ng malaya sa social media sa halip na ito ay sa korte. Bagamat sa takdang panahon, when it comes to criminal aspect, when we are going to prosecute criminally these people, then talagang pupunta ito sa korte. But at the moment, mas maganda at mas advantageous sa gobyerno ang ganitong pamamaraan. Ngayon, ang sinasabi nga nila, paninirang puri ito sa hindi lamang sa personalidad ng mga makabayan black congressmen, but kasiraan ng mababang kapulungan ng ating Kongreso. Relative to this allegation, ang hamon natin sa minority floor leader ng Kongreso, bakit hindi kayo magpaimbestiga sa mababang kapulungan sa inyong opisina kung totoo ba o hindi itong aligasyon na ito ng ILCAC laban sa inyong mga kasama? Bakit hindi kayo magpaimbestiga? Ang Senado ay nagpaimbestiga sila tungkol dito. Dapat kung tutuusin, it should be incumbent for the House of Representatives to make an inquiry on these serious allegations about your fellow congressmen being a member of a terrorist group. Mr. Minority Floor Leader, it is incumbent upon you to initiate an investigation to this effect, because this is a serious allegations. Ngayon, sinasabi mong sinisiraan, nire-redtag itong mga kasama ninyo na Makabayan Black. Personally, nakikita natin na itong mga, halimbawa si Sara Ilago, si Sarate at iba pang kasama, sila ay sumasama sa mga rally at sumisigaw na pabagsakin ang gobyerno, na siya ring isinisigaw, ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF. Hindi ba yan mismo ay malaking ebidensya ng kanilang pagiging makakaliwa o pagiging membro o kasapi ng teroristang grupong ito? Mr. Minority Floor Leader, ang sinasabi mo, sinisiraan ng ILCAC ang Kongreso. Ano ang ginagawa ng mga kasamaan mo mismo? Hindi ba pagsira din yan sa Kongreso? Yung mismong mga kasamahan nyo, pinaswisweldo ng gobyerno, tumatanggap ng maraming benepisyo, pero ang isinisigaw ay papagsakin ang gobyerno. Hindi ba kasiraan yan, Mr. Minority Floor Leader?
take note, in NTF-ELCAC is an agency of the government. Congress is a branch of the government. Dapat ito ang ipinagtatanggol mo, Mr. Minority Floor Leader. Hindi yung mga terorista na mga kasama mo. Hinahamon mo ang ELCAC na dalhin sa korte ang kaso. Bakit hindi mo na kayo magpaimbestiga para alamin ninyo sa hanay nyo kung totoo ba itong aligasyon na ito, na itong mga kasama mong ito ay mga komunista o mga terorista? Ethically and even legally, it is more proper for Congress to inquire into the truth of the matter instead na dalhin ito sa korte. Bakit? We know for a fact that there is a separation of powers. Congress is independent from the court. In as much as possible, the court should not interfere with Congress. In knowing as to whether the allegation is true or not is incumbent upon Congress, because it has something to do with your members. Kaya dapat kayo muna ang nagpapaimbestiga. Alamin ninyo kung totoo o hindi. Sasabihin mo, these people are elected. But the fact that they are elected is not an exception to the rule. That if they are committing a crimes, they can be removed from the service. Kaya nga po ang panukala natin dito, ang panukala po ng sambayan ng Pilipino, dapat po yan tanggalin muna. Agad-agad tanggalin sila bilang mga kinatawan ng mga party list na ito sa mababang kapulungan. If they want to question that dismissal, let them go to court. But at the moment, because of the separation of powers, it should be for Congress itself to initiate kayo sa mababang kapulungan. Not even the Senate can do it, as you know. Because Senate and the House of Representatives are also independent from one another. Kaya huwag mong lilinlangin ang sambayanan, Mr. Minority Floor Leader. Utak Velasco ka pa rin. Kaya pala kayo nagkakasundo. Ayaw mong mapahiya. Sinasabi mong bintang. Nakikita natin. Kailan lamang sumama si Sara Ilago sa rally ng mga estudyante. Sumisigaw ng academic break. Sumisigaw na ibagsak ang gobyerno. Is he not a part of the government? She is a congressman, a party-list congressman. Bahagi siya ng pamahalaan na gusto niyang ibagsak. Hindi ba yan krimen? Sedition yan. Pagkatapos pagtatanggol mo, sasabi, you demand apology from the NTF-ELCAC, a branch of government, an agency rather of the government. Mag-apology? Ano sasabihin? Sorry dahil hindi kayo mga komunista? Narinig ko minsan si Teddy Casino. Ang sabi niya, being a communist does not mean a crime. Totoo po yan. Pero yung ginagawa ng grupong ito ay terrorism. And that
terrorism is definitely a crime. So that everybody who joins the communism is a terrorist by himself. Bakit? Sapagkat ito yung programa nila, ang maging terorista upang mapabagsak ang gobyerno. Terrorism is the means by which CPP, NPA, NDF overthrow the government. Yun ang means nila. At yung pagiging party list congressman ng mga ito ay bahagi ng kanilang programa. At hindi ito sabi-sabi lamang. Sapagkat ito ang sinumpaang salaysay ng mga ex-rebels na nagbalik sa gobyerno. At sinasabi nila na ito ang programa. At yung mga tao na yan ay talagang kadriyan. Hindi ka mapupunta dyan kung hindi pinagdesisyonan ng organisasyon na ikaw ang ilagay dyan. Bakit? Upang matiyak ang loyalty mo sa samahan. Itong mga party list na to ay kasapi. At ang mga leader dyan ay mga kadre. Ito yung mga hardcore members. Kaya muli ang aming panawagan, Speaker Velasco, imbestigahan ninyo ito. Walang ibang mag-iimbestiga kung di kayo. Alam naman natin, independent body kayo. At kung tutuusin, dapat kayo ang magpatalsik sa mga kriminal ninyong kasama. Ngayon, kung hindi mo gagawin yan sa takdang panahon, pwedeng gawin yan. Maaresto sila. Under the terrorism law. Yan kung gusto nyong hintayin na dumating sa ganong punto. Kaya nga diba, galit na galit itong mga Makabayan Black sa anti-terrorism law. Sapagkat alam nila, na madali silang mahuli under the law, under this specific or particular anti-terrorism law. But then, kung gusto nating protektahan ang pamahalaan, kung gusto ng mababang kapulungan na protektahan ang pamahalaan at gawin ang tama, ang pinakatama po dyan, tanggalin ninyo. Mag-imbestiga kayo at pag napatunayan ninyo, tanggalin ninyo. Ngayon, kung hindi nyo napatunayan, o di bahala kayo. Anyway, hindi naman ibig sabihin na kapag hindi napatunayan ninyo sa pamamagitan ng inyong sariling investigasyon, ay wala nang magagawa ang ILCAC para itong mga ito ay mahuli. Ang sinasabi natin dito, Mr. Speaker, kung ginagampanan mo ng tama ang iyong tungkulin, that should be the proper thing to do on your part. Yan po ang tama mong gawin. Kung ang Senado ay nag-imbestiga dahil alam nilang seryoso itong aligasyon na ito, how much more on the part of the House of Representatives? Bakit? Mismong membro ninyo, members of the House of Representatives, ang concern. Pinagluluko nyo ang sambayan ng Pilipino. Magkano ang sweldo ng mga ito? Magkano ang kanilang
pork barrel. At saan napupunta yan? Yan ay siguradong napupunta sa mga teroristang organisasyon na kung saan ang gobyerno ay nagdeklara ng gera. So it means they are getting funds from the government through these people. Ginigisa tayo ng sariling mantika dahil sa kabubuhan mo o kaduwagan mo kaya o dahil komunista ka na rin, Mr. Velasco. At itong minority floor leader, hindi ko nakuha ang pangalan nito eh. Nakita ko na lang na binabasa yung manifesto. At ipinagtatanggol itong kanyang mga kasama. At sinisiraan daw, nire-red tag daw. Ang kapal mo, pare ko. Ang yabang mo pa. Hindi mo tinitingnan ang interest ng sambayan ng Pilipino. Being a minority floor leader, where this makabayan black belongs, ikaw din dapat nag-i-initiate. Instead of challenging the NTF-ELCAC to bring the matter to court, we are now challenging you. Investigate, conduct an investigation and aid of legislation. Ikaw dapat mag-sponsor ka ng batas kung paano maiwasan yung mga ganitong katotohanan na sinasabi sa mga aligasyon ng mga dating rebelde na nagbalik loob. Hindi nyo dapat ito binabaliwala. Mahalaga ito. Sa halip na tulungan mo itong ahensya na ito, NTF-ELCAC, pinalalabas mo pa na dapat hindi ito punduhan dahil ganitong ginagawa ng isang empleyado. Sinisiraan ang mga kasama mo. If you were in good faith, hindi sana kinausap mo ang NTF-ELCAC bago ka gumawa ng manifesto na yan. Totoo ba ito? Ano ebidensya nyo? At kung mayroong sapat na ebidensya, mag-imbestiga ka. Magpa-imbestiga. You ought to sponsor the investigation because you are the minority floor leader. You are equally obligated as the speaker. Dapat kayong dalawa ng speaker ang nagtutulungan dito to find the truth of the allegations. Instead na you jump into conclusion of protecting your members, your fellow congressmen, without knowing whether it is true or not. Dahil kung totoo talaga na mga komunista yan, you are helping them. You are not helping the government. Ibinibinta nyo ang sambayan ng Pilipino sa mga teroristang ito. And in effect, you are also terrorist. Sa puntong ito, tinatawagan namin ang ibang membro na nanawagan ng sambayan ng Pilipino sa ibang membro ng ating mababang kapulungan to initiate, to file a resolution demanding for an inquiry relative to the allegation against this Makabayan Black. The people are entitled to know as to whether in fact they are terrorist or not. Yan po ang panawagan natin, Mr. Velasco.
their being elected to office is not an excuse that they could not be dismissed if there is probable cause that in fact they are members of the CPP, NPA, NDF. With which the government has declared war against. Tungkulin ninyo ito. Kailangan po maimbestigahan ninyo yan. At ako ang panawagan ng sambayan ng Pilipino din sa NTF-ELCAC, if the House of Representatives is not initiating this move, so NTF-ELCAC, kung mayroon kayong sapat na ebidensya, we have this anti-terrorism law. Ang sabi dito, tapos na ang implementing rules. So it is ready for use. Gamitin na yan. Arestuhin itong mga makabayang black members na ito. Para ipakita natin sa lahat, lalo na sa mga komunista, na seryoso ang pamahalaan sa gera laban sa kanila. Hulihin yan. Kung ayaw tanggalin, hulihin. At bayaan mong pwestonin nila sa korte yung panghuhuli sa kanila para maalis na agad ito sa Kongreso. Kung ayaw magkusa ang House of Representatives na tanggalin yung mga kasama nila under the guise of red tagging, na nire-red tag lang sila. O di, kung ayaw ninyo, you do not want to do your duty of dismissing these terrorist people, then let the ELCAC do its function of arresting these people. Then let the legal battles begin in terms of prosecution of these people. At kasabay din po ang panawagan natin sa COMELEC. Kung mayroon ng i-file na kaso ang ELCAC for disqualifications for to disband this party list organizations affiliated to the CPP, NPA, NDF, aksyonan po ninyo. Kasi habang hindi po ninyo inaaksyonan yan, in effect, we are also tolerating these terrorist people to stay with the government. And the longer they are there, the more damages they are doing against the government. So dapat po, para mayroon tayong integral approach in this war against the communists, the COMELEC, in terms of looking into it, whether in fact these party list organizations are affiliated to the terrorist groups, and the same way Congress supposedly should also do its part. And at the same time, the ELCAC, what we know ELCAC is doing, kaya lang medyo hindi pa nagiging aggressive. Ang aggressiveness kasi ng ELCAC, may pakikita yan kung talagang inaaresto na nila mismo itong mga makabayan black. Kung hindi nila ito magawa, maybe because they don't have the sufficient evidence for the purpose. Pero narinig naman natin ang mga testimonies nitong Canuel, Eric, Cassians, and other ex-rebels.
all telling the same thing. This party list are headed by the communist cadre, the purpose of which is to advance the objectives of the CPP, NPA, NDF. Pansamantala po, dito muna tayo at maraming salamat. But before we end, nihiling po natin as a token of support na i-subscribe po ang YouTube channel natin, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at muli magandang gabi.